namang makabuluhang episode ng DSWD5. Ang inyong tahanan para sa mga mahalagang impormasyon, balita at talakayan na naglalayong palakasin ang bawat pamilyang Bicolano. Sa programang ito, tinatalakay natin ang iba't ibang programa at serbisyo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ako nga po pala si Joyce D. Fajardo, Administrative Assistant 3 ng National Household Targeting Section. At makakasama rin natin ngayong araw ang hindi lang basta good-looking, kundi napakasipag at determinado pa sa lahat ng bagay. Siyempre, yan ang aking kapwa Angel and Red Vest na si Sir Mark Kevin Abilita. Ang shala, partner, ha? Unti na lang maniniwala na po ako. Kaya naman, magandang araw din po sa ating mga viewers. Ako po si Mark Kevin Abilita, Project Development Officer 2 ng Social Marketing Unit. Kasalukuyan po tayong napapanood sa DSWD5 na mapapanood sa official Facebook page ng DSWD Field Office 5. Ang programang ito ay hatid po sa inyo ng DSWD Social Marketing Unit sa pamumuno po ni Ms. Mary Giselle B. Mesa at sa pamumuno ng aming Regional Director Norman S. Lario. Parte po ito ng aming patuloy na pagsisikap na makapagbigay ng inspirasyon at pag-asa na may extra love at extra care para sa bawat Bicolano. Ngayong araw, sisimulan natin ang DSWD5 Usapang Yakap Bayan. Tatalakayin natin kung ano nga ba ang programang ito, sino nga ba ang kabilang dito, at marami pang iba. At sa episode natin ngayon, Ma'am Joyce, ay hindi lamang impormasyon po ang maibibigay natin, kundi mamimigay rin po tayo ng 100 peso GCash sa dalawang may pinakamagandang sagot sa ating question of the day. Ayan, kaya naman manatiling nakatutok sa DSWD5 dahil ang sagot ay makukuha nyo lang din mula sa talakayan kasama ang ating panauhin ngayong araw. So ang ating question of the day ay, ano ang kahalagahan ng Yakap Bayan Program? Uulitin ko po, ano ang kahalagahan ng Yakap Bayan Program? At para sa ating viewers, i-type lamang ang inyong sagot sa mismong comment section ng Facebook post. Ayun, okay, mukhang handang-handa na ang ating mga manonood para sa Usapang Yakap Bayan. Yes naman, Ma'am Joyce. Kaya naman, diretso na tayo po sa ating talakayan. At para dyan, ipapakilala ko po ang ating makakasama. Isa po siyang Project Development Officer 2 at Community and Other Special Concerns Program Focal na si Ma'am Samantha May Q. Miguel. Magandang umaga po, Ma'am Samantha. Welcome po sa ating programa. Batiin po muna natin ang ating viewers. Okay po, magandang umaga po Sir Kevin at Ma'am Joyce at sa lahat po ng mga tagapakinig at tagapanood po ng DSWD5. Isang mainit po na pagbati sa inyong lahat, lalo na po sa ating masusugid na tagapanood po at laging nandyan sa ating mga programa. Ayan po Sir, good morning po ulit. Ayan, welcome po ulit sa DSWD5, ma'am. At maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming paanyaya. At para simulan ang ating talakayan, ma'am, unang tanong po, ano po ba ang Yakap Bayan at ang layunin po nito? Ayan ma'am, so ang Yakap Bayan Program po ma'am, ito po ay programa ng DSWD na isang aftercare program para po sa ating mga RP Woods o yung mga recovering persons who use drugs. So, ibig sabihin lang po nito, ito pong programa na ito ay sinusunod pagkatapos po ng kanilang rehabilitation. Maging ito man po ay rehabilitation dito po sa ating mga rehabilitation centers or sila po ay nag-undergo ng mga community-based rehabilitation program. So, ang layunin po nito, suportahan ang kanilang pagbabalik sa normal na buhay at pagiging produktibong miyembro ng lipunan. So, sa ilalim po ng Yakap Bayan, binibigyan po sila ng tuloy-tuloy na tulong gaya po ng values formation, psychosocial support, skills training,
livelihood at iba pa pong serbisyo mula sa iba't ibang ahensya at mga partner po na organization. So meron lang po ako, Sir Trivia, no? So saan nga po ba nanggaling yung Yakap Bayan? So eto pong Yakap Bayan, tinawag po siyang Yakap Bayan dahil parang buong komunidad po ang yumayakap sa ating mga RP Woods na pinaparamdam po sa kanila na may pangalawang pagkakataon at may mga taong pong handang tumulong at tumanggap po sa kanila. So malaking parte rin po ng programa ang pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan, sa barangay po kung saan po sila babalik, sa kanilang mga pamilya at iba pa pong miyembro ng komunidad para po tuloy-tuloy po na matiyak po natin ang suporta po sa kanila. So yun po, Sir Kev. Parang ang sinasabi niyo, ma'am, no, ang programang Yakap Bayan ay whole of nation approach siya kasi kasama yung LGUs, barangay, tapos in collaboration also with other community development para ma-make sure na na-assist po natin yung mga tinatawag natin na RP Woods. So sa madaling salita po, Ma'am Sam, ang Yakap Bayan po ay kabilang sa programa ng DSWD para matutukan o matulungan ang mga tinatawag po natin na recovering persons who use drugs o RP Woods natin na tinatawag na muling makapag-adjust po sa lipunan at makabangon mula sa kanilang nakaraan. Linawin lang po natin, Ma'am Sam, para sa mga nonood at mga tagapakinig po natin, sino nga po ba ang mga kwalipikado para sa Yakap Bayan Program? Yes, Sir Kevin. So, ang mga kwalipikado po sa Yakap Bayan Program ay yung mga tinatawag po nating recovering persons who use drugs o RP Woods. Ito po yung mga dating drug dependents na nakatapos na po nung kanilang rehabilitation program na mandated po sa ating batas na 6 months at maaaring galing po sila doon nga po sa community-based rehabilitation or sa mga rehabilitation centers po natin. So, kabilang din po dito sa ating mga beneficiaries yung mga voluntary surrenderers, yung mga na-refer po ng korte at pati na rin po ang mga dumaan sa plea bargaining program. So, kasama rin din po dito na binibigyan pansin ng Yakap Bayan Program ay yung mga kabataan din pong gumamit ng droga o yung mga children who use drugs. So, basta't sila po ay nasa yugto na ng kanilang recovery, pasok po sila doon sa mga beneficiaryo po natin. At bukod po doon sa ating mga direct beneficiary na tinatawag, meron din po tayong mga indirect beneficiary. So, sino-sino po to, no? Ang ating mga indirect beneficiary ay ang kanilang mga pamilya at ang komunidad po kung saan po sila titira, kung saan po sila babalik. Sapagkat po, nagsisilbi po itong mga pamilya nila at komunidad bilang co-journeyer o katuwang po sa pagbabago ng ating mga kababayan na mga RP Woods. So, mahalaga po na nauunawaan ng pamilya at ng ating community kung ano po yung kanilang pinagdadaanan nila upang sila po ay makapagbigay ng tamang suporta, pangunawa at pagmamalasakit po sa ating mga RP Woods. And kaya napakalaking papel din po pala ng mga indirect yung pamilya ng mga RPWUDs. So ayun yung kumbaga nabanggit niyo rin, ma'am, na ang qualified po sa programa ayun po mga individual na recovering drug users na nakatapos ng rehabilitation o kasalukuyang nagbabalik loob o nangangailangan pa rin ng patuloy na suporta sa kanilang emotional, mental and material na recovery. Ano naman, ma'am, yung serbisyo na ibinibigay ng Yakap Bayan para sa mga RPWDs? Pero sasagutin po natin yan maya-maya lamang po, ma'am Sam, sa pagbabalik ng DSWD 5, Usapang Yakap Bayan. Ako po si Emily Pagaw Cecilio, Barangay Treasurer po ako ng Barangay Old Moriones, Ocampo, Camarines Sur. Bilang naman ng Kalahit Seeds sa finance, sa pag-aasikaso naman ng mga namin, transaction, sinisiguro ko na tama ang mga papeles, may mga ng mga sa finance para masiguro ang pagpapalabas ng mga budget sa Kalahi Seeds. Yan po lahat ang aming ginagawa
para maging maayos ang lahat. Sa akin po, bilang finance officer, ako ang nag-ready ng mga disbursement vouchers at mga cheque, lalo na pag may mga ipapalabas na mga payments. At sinisiguro ko din po na lahat kumpleto and may ng mga staff ng Kalahi Seeds. Ang aking natutunan sa Kalahi Seeds, iyan yung pagiging dapat on time. Tapos ang dedication mo sa trabaho dapat nandoon. Then yung mga volunteers, kasama mo ring nakikilahok at active sa lahat ng mga bagay o mga seminars, dapat present sila para mas marami pa silang matutunan sa pag-implement ng proyektong ibinibigay sa kada mga barangay dito sa aming municipality of Ocampo. DSWD, katuwang ang mga kapuspala. Mahirap, kahit sabihin natin mahirap, kakayanin. Anong unang ma-detect kung may cancer ako? Siguro mga 3 days akong masakit ang ulo ko. Bumalik ako kay Doc. Sabi ko, Doc, kahit umiinom ako ng gamot, hindi naman naalis yung sakit ng ulo ko. Baka ako kasama na to sa cancer. Sabi niya, kasi nai-stress ka, tanggapin mo sa sarili mo na may sakit kang ganyan. Kasi yung gamot na iniinom ko, may maintenance ako sa liver, 2 klaseng vitamins. Tapos yung sa mga manhid kasi yung resulta ng chemo ko, ang doon, manhid. Kaya nga mga maitim ang kuko ko. Sa Zumba naman, kaya ako nahilig dyan simula nung time na parang hinahabol ko yung hinanga ko. Tapos may Zumba group dyan talaga sa Nabua Central. Nagpilit talaga akong sumali sa kanila para doon sa health ko, kung nagpa-Zumba for a cause sila para sa akin. Kung naipon doon, binigay sa akin. Kahit bago pa lang ako sa 4-piece set 11, malaking tulong, super na malaki. Kasi hindi na namang problema ng kapag dating ng tapos ng pag-aaral. Tulad noon, mangungutang ka pa, ngayon hindi na. Kasi yung bigay ng 4-piece, yun doon ko na kinukuha pambayad. So talagang malaking bagay ang 4-piece beneficiary. Ang dapat nila gawin talaga dyan, pahalagahan at sumunod sila sa mga kondisyon ng 4-piece program. Maraming salamat po sa DSWD. Malaking tulong na to para sa pag-chem ko po and CT scan. Malaki po na itulong ng 4-piece kasi pangtawid pamilya nga po. Maraming salamat po sa 4-piece, sa gobyerno po kasi kung wala yun, sobrang hirap po ng buhay. Sana po marami pa kayong matulungan. Para sa mga anak mo, sa pamilya mo, at mga kapatid ko, sa mama. Ganun ang dapat ang buhay. Hindi pwedeng, porgit wala, hanggang doon ka na lang, titigil ka na lang. Hindi pwede magmukmuk. Dapat positive. DSWD, katuwang ang mga kapuspala. 2005 nang namatay ang aking asawa, mahirap kung paano ko bubuhayin yung 5 kong mga anak. Hindi ko maintindihan kung paano gampanan ang pagiging tatay at pagiging nanay. Hindi ko halos maiisip kung saan ko kukunin yung aking itutustos sa kanila kasi mahirap nga naman yung nag-aasikaso ka ng bahay at naghahanap buhay. May pagkakataon na talagang gusto ko nang sumuko dahil sa hirap. Pero dahil sa labis na awa at pagmamahal ko sa aking mga anak, nagsikap ako. 2009 nang ako ay mapabilang bilang isang grantee ng Pantawid Pilipino Program. Laking pasasalamat ko dahil talagang on time yung pagiging 4-piece beneficiary ko o grantee. Nakatulong na malaki yung cash assistance na ibinibigay sa akin ng programa, pero ang pinakamagandang nagbigay ng pagbabago sa aking buhay ay yung mga natutuhan ko o yung mga ibinabahagi ng programa sa pamamagitan ng family development session na ibinibigay buwan-buwan. Yun ang nagbigay sa akin ng motivation para maging aktibo ako sa iba't ibang religious and civic organization. Sa katunayan, naging presidente ako ng 2 eskwelahan, high school and elementary, as General PTA President. Malaki ang naiambag ko sa aking pagiging
presidente sa aming paaralan. Nakapagbigay ako ng beautification sa perimeter ng eskwelahan. At yung general PTA contribution, nabigyan ko po ng kaluwagan yung mga magulang sa pamamagitan ng aking pakikipag-usap sa aming lokal na gobyerno. Sinubsidize yung PTA contribution. Ibig sabihin, yung mga magulang hindi na nagbibigay ng contribution bagkus ito ay sinolder ng LGU Pili. Bukod dyan, nahirang din po ako bilang PTA Federation President. Doon na po nagtuloy-tuloy yung pagiging aktibo ko bilang civic leader. Sa ngayon po, ako po ay Federation President ng Solo Parents Federation dito sa Pili. Isa po sa naging ambag ko ay yung pagkakaroon ng cash assistance na in-implement ng LGU Pili. Kung hindi ako nagkakamali, baka dito sa buong Bicol, nauna po ang Pili na magpatupad ng social pension para sa mga solo parents. DSWD, katuwang ang mga kapuspala. At nagbabalik ang DSWD 5 Usapang Yakap Bayan. Bago po tayo dumako sa next part ng ating talakayan, baka may gusto po kayong batiin, Ma'am Sam, baka may gusto po kayong i-shout out. Yes po Sir Kevin, maraming salamat po. No, binabati ko po yung lahat ng mga kasama natin sa Protective Services Division at of course po yung ating mga taga-community base at sectoral unit. Yan po sir. Ayan, Ma'am Joyce, ikaw, baka meron po kayong gustong i-batiin o i-shout out. Ay, binabati ko rin po yung ating mga aking co-workers yan sa National Household Targeting Section, NHTS, and syempre, doon sa mga pogi at magagandang co-worker ko sa Social Marketing Unit. Ayan, sa pamumuno po ng aming Regional Information Officer na si Ma'am G. Ayan, at binabati rin po namin lahat ng empleyado ng DSWD Field Office 5. Mabuhay po kayong lahat. Ayan, paalala lang po namin na mamamahagi po kami ng 100 peso GCash sa maswerteng viewer na makapagbibigay po ng tamang sagot sa ating question of the day. Kaya ulitin ko lang po ang ating tanong kanina, ang ating pong question of the day, ano ang kahalagahan ng Yakap Bayan Program? Ano ang kahalagahan ng Yakap Bayan Program? Ayan, para po sa ating mga viewers, i-type lamang po ang inyong kasagutan sa mismong comment section ng Facebook post po na ito. Ayan, balik tayo sa ating talakayan. Kasama pa rin si Ma'am Samantha, ang Project Development Officer 2 at Community and Other Special Concerns Program Focal. Ulitin ko lang po ma'am ang tanong ma'am kanina. Ano po ba yung serbisyo na ibinibigay po ng Yakap Bayan para po sa mga RPWDs? Yes ma'am, magandang katanungan po yan. No po, ang Yakap Bayan Program po ay nagbibigay ng tuloy-tuloy na suporta sa mga RP Woods matapos ang kanilang rehabilitation. So kasama sa mga serbisyo, ang personal po na pagpapaunlad, tulad po ng values formation, pagpapalakas po ng ugnayan sa kanilang pamilya sa pamamagitan po ng mga relationship restoration sessions, pagbabalik sa komunidad at tulong sa kabuhayan gaya po ng pagtutuklas sa kanilang mga kalakasan, kakayahan, paghahanda po sa kanilang paghahanap buhay at wastong paghahawak ng pananalapi. So yun po yung mga services po under the Yakap Bayan Program na maaari pong ma-access ng ating mga RP Woods. Ayan, na-mention ni Ma'am Sam kanina no, na interventions din po ang ginagawa. Capacity building po ba ito, ma'am, na ginagawa natin? Yes, yes Sir Kevin. So ito pong mga sessions po na ito, gumagamit po ang ating mga LGU social workers ng mga modules kung saan po kinakapacitate po nila ang ating mga RP Woods kapag po nag-undergo sila ng mga sessions po na aking nabanggit. Ayun. Na-mention nyo na po kanina, baka po pwedeng
explain pa po natin ng maayos kung paano po ba nakikinabang yung isang RP Woods dito po sa serbisyo natin sa programang Yakap Bayan. Opo. So dito po Sir Kevin sa ating mga sessions, sa mga aftercare modules po na ginagamit, katulad po nung sa pagpapaunlad po ng kanilang personal na sarili. So dito po nagko-conduct po ang ating mga social worker ng mga values formation para po ma-restore po natin yung kanilang social functioning o yung kanilang normal na pagfa-function po dito sa ating lipunan. And then kasabay din po dito of course yung kanilang pagpapalakas po sa ugnayan sa pamilya gamit po yung ating mga family restoration sessions kasi po 'di ba during the time na sila po ay engaged doon sa illegal na droga, meron pong mga pamilya na nagkakawatak-watak dahil po doon sa kanilang mga experience. So dito po ginagabayan po natin ang mga RP Woods na sila po ay magkaroon ng restoration ng kanilang relasyon po sa kanilang pamilya, including na po syempre yung kanilang community upang mabawasan po yung kanilang stigma na nararamdaman po na sila po ay malilabel bilang isang drug dependent na kung saan sila po ay nagbabagong buhay na po ngayon. And of course po, yung para po doon sa kanilang livelihood, ipiniprepare po natin sila kung sila po ay for enterprise, for entrepreneurship. Sila po ay piniprepare kung handa po sila sa pagnenegosyo or kung sila po ay nais ma-employ. Inahanda din po natin sila kung paano po sila ang kanilang attitude kapag sila po ay na-employ ng isang opisina. At of course naman po yung pag-handle po ng pananalapi, yung paghahawak po ng kanilang finances. Ina-assist din po natin sila, ginag-guide po natin sila gamit po ng mga modules na maturuan po sila kung paano po nila gagamitin sa tama yung kanilang mga pananalapi na makukuha kung sila po ay may employ bilang empleyado or sila po ay magninegosyo. So yun po sir. Na-mention niyo po ma'am yung mga interventions and sessions na ginagawa po ng DSWD. Itatanong ko lang po kasi curious po ako kung meron po ba tong duration yung session natin para sa ating mga ang tawag doon, RP Woods? Kung meron po ba itong duration na sessions natin? Sa mga sessions po natin, sir, naka-schedule po sila sa mga LGU kung anong mga araw po ikakandak yung mga sessions na laman po ng ating mga modules. So, hindi naman po ito tumatagal ng mga katulad ng mga 6 months. So, pwede po na kung siya ay makarecover po agad at makita po natin yung pagbabago sa kanya, maaari po siyang graduate sa Yakap Bayan program. Sige, go ahead ma'am Joyce. At ko lang din ma'am, in case po na ganyan, meron po ba na hindi nakakagraduate pag ganyan? Or ano pong mga possible na ginagawa in case na hindi po sila makapag-graduate sa rehabilitation? Yung ganyan po ma'am, ini-encourage po natin sila of course na lagi pong mag-attend doon sa mga sessions para po talagang mag-guide po sila sa pagbabalik nila sa community. So siguro po ma'am, yung mga RP Woods po natin na mga hindi po nakakabalik sa mga sessions ay binabalikan po ng ating mga social worker at ini-encourage po natin na bumalik upang sila po ay mag-guide po talaga at mabawasan po yung mga stigma na nararamdaman nila lalong-lalo na po sa community. Kasi ito pong Yakap Bayan program, ang layunin po nito of course ay from drug surrenderers, sila po ay maging community volunteers or maging community leaders in the future. So, ito pong mga RP Woods po natin, ini-encourage po natin sila ulit na bumalik po talaga sa mga sessions upang sila po ay makagraduate sa program. Kumbaga hindi lang Ma'am Joyce and Ma'am Sam, no, hindi lang during sessions inaalalayan ng ating mga Angels and Red Vest ang mga RP Woods natin, kundi kapag naibalik na po sila sa komunidad tapos na-figure out na medyo kailangan pa po ng intervention, ay kusa rin pong pumupunta ang ating mga DSWD social workers and Angels and Red Vest para hikayatin ulit ang ating mga RP Woods na mag-session po ulit dahil ganyan po kadedicated ang ating mga Angels and Red Vest na matulungan ang ating mga RP Woods. Hindi lang siya nagtatapos sa training mismo. Correct. Talagang pupuntahan ng mga social worker. At katulong po natin dito of course ang ating mga local government units, lalo-lalo na po yung mga nagre-replicate ng program sa kanilang mga LGU. So dito po yung ating mga dedicated of course na mga social workers. Part po ng case management nila is yung monitoring po ng ating mga kliyente. So kapag hindi po talaga nakakabalik ang mga RP Woods, minomonitor po nila kung ano yung pong naging dahilan, kung bakit hindi sila nakakabalik upang po maalalayan po sila kapag babalik na po sila sa community upang matanggap po sila ng buong buo ng ating community. Correct. Ayun, ganun po
dedikado or grabe yung determination or yung dedication ng mga employee, ng mga partners, stakeholders, and mga social workers para lang maibalik yung kumbaga yung RPWUDs sa kanilang buhay noon na yung kumbaga sa kabila ng kanilang pagkakamali is meron pa rin silang chance or choice nila ng kung gusto nilang magbago. Though kailangan talaga natin magbago. And syempre yung RPWUDs, sila yung magiging kumbaga inspirasyon din sa mga kapwa nila na talagang ilaban nila kung ano yung tama at makatulong sa komunidad. At ayun po ma'am, okay ma'am, mamaya po sasagutin naman natin kasama pa rin si Ma'am Sam ang mga katanungan mula sa ating mga viewers. Yes, Ma'am Joycey. Kaya sa mga viewers po natin, ito na po ang chance ho ninyo na i-comment ang inyong mga katanungan tungkol po sa programang Yakap Bayan. At sasagutin po natin yan sa pagbabalik po ng DSWD 5 Usapang Yakap Bayan. Social welfare is very important, but equally as important will be the development programs of the department. 4Ps beneficiaries are graduating. We want to make sure that they don't slip back to poverty. That's why we want to strengthen our sustainable livelihood program. We want to make sure that these SLPs are really sustainable in nature and not one-shot deals. We want to look at the community-driven development of Kalahi Seeds, making sure that the farthest communities are reached by development and that they're community-driven. We want to work into strengthening the social protection side of our residential care centers by making sure that our social workers are capacity built. We want to make sure that when we do get clients in our care facilities, that we assess them right, we intervene right, and that we provide the necessary exit mechanism so that they can be mainstreamed back into society and they can be productive members of society. We have 76 residential care facilities with varying mandates. Some of them are for senior citizens, some of them for abandoned children. We also want to look at expanding the base so that we can attract more social workers. We stumbled upon recently a facility in the department that was supposed to cultivate future social workers. We want to bring that back and turn it into the DSWD Academy. The facility is existing. We just have to breathe in content into it. We also want to bring back dignity in getting social welfare. We streamline the requirements and that we go digital. We are talking about chatbots so that people have access to the requirements even before they get to the department. Coming up with portals where people can upload the requirements and digital forms of disbursement of cash. Pagdating sa puso at puso, buo ang puso ng mga taga-DSWD. Hindi lahat ng superhero ay lumilipad at nakakapat maskara. Sila ay simpleng tao lang, ngunit katatagan at malasakit ay pamihira.
Nagsimula po akong mag-aral noon, ngunit sa hindi inaasahan, maraming pagsubok ang aking naranasan. Salat kami sa pera, pero hindi ko hinayaan na huminto ako sa pag-aaral. Nagtrabaho ako bilang labendera. Nagtinda ng kwek-kwek at lumpia sa paaralan para may tustusa ang pangangailangan ng aking pamilya at ng pag-aaral ko. Nagtindera din sa tindahan ng pili habang ang asawa ko noon ganun nagtatrabaho din sa pabrika ng pili. Pero hindi yun naging hadlang sa akin yung kahirapan. Naging motibasyon ko yon para makatapos ako ng pag-aaral sa kolehiyo. Ang naging benepisyo naman sa akin ng 4Ps, marami, hindi lamang sa financial na bagay, bagkus sa mga paksa na natalakay namin, sa Family Development Session o kaya FDS, maraming paksa na nagmulat sa aking kaisipan na kailangan kong gawin, palawakin ang aking isipan para mabigyan ko ng magandang buhay ang aking pamilya, mas lalong-lalo na ang aking mga anak. Sa lahat po ng membro ng 4Ps, ito lamang po ang aking maibibigay sa inyo na mga mensahe. Huwag po tayong titigil, huwag tayong susuko, bagkus gawin nating motibasyon ang kahirapan na hindi pwedeng nandoon lang, naka-stick lang tayo, na maghihintay lang tayo, na oo nga, may tumutulong sa atin, yan ang 4Ps, pero gawa tayo ng paraan. Huwag natin i-stick ang ating sarili, na doon na lamang tayo dahil mapagpala ang Diyos, hindi tayo mapapabayaan at saka ang ating gobyerno nandyan din para sumuporta sa atin, pero tayo pa rin ang gagawa ng paraan upang makahaon tayo sa kahirapan. Nagbabalik ang DSWD 5. Ayan ma'am, balik po tayo sa tanong natin kanina. Ayan, maaari po ba namin malaman kung paano ang pag-apply o ano po yung kondisyon para makasali sa Yakap Bayan for RP Woods? Ayan po Ma'am Joyce, para po makasali sila sa Yakap Bayan program, kailangan po matapos po ng ating mga RP Woods yung kanilang mandatory rehabilitation na 6 months at maaari po itong galing ng community-based nga or facility-based po na rehabilitation. Pagkatapos po nito, i-refer po sila sa ating mga local government units or mga LGUs para po maisama sila sa kanilang aftercare program. So kung for example naman po ongoing pa ang kanyang rehabilitation sa mga centers or sa community, maaari po silang i-monitor ng ating mga ADACs para po ma-refer po sila kaagad after po ng kanilang rehabilitation doon po sa ating aftercare program. Ma'am, i-follow up ko po yung question. What if po hindi sila tapos o natapos sa rehabilitation, pwede pa rin po ba silang sumali sa programa? Apo. Kung hindi pa po sila sir tapos sa kanilang rehabilitation, hindi pa po sila agad-agad makakapasok dito po sa ating aftercare program. Dahil ito po nga ay isang aftercare, kailangan po done po sila or tapos sila doon sa 6 months na rehabilitation treatment na kailangan po nilang magawa. So, pwedeng, katulad nung nasabi ko po kanina, pwede silang i-monitor ng ating mga ADACs para po kapag natapos po sila nung kanilang treatment, agad-agaran po silang mai-refer dito po sa ating Yakap Bayan program for aftercare. Yan, ika nga po nila ay
ang recovery is continuous journey. Ano po? Yes, ma'am. Hindi rin pwede mawala yung rehabilitation treatment kasi doon magsisimula po yun. And then aftercare and social reintegration, kumbaga connected po yung tatlo. Hindi pwedeng may mawala na isa man or Yes, lalo na yung rehabilitation treatment kasi doon po sila nag-uumpisa. Ano po? Maiba lang ako, Ma'am Sam. Ano po yung papel ng pamilya ng mga RP Woods para po dun sa Yakap Bayan? Yes, ma'am, mahalaga po ang papel ng ating pamilya para po doon sa ating mga RP Woods, no po, kasi sila yung nagsisilbing pangunahing suporta or mga co-journeyers po ng ating mga RP Woods sa kanilang pagbabagong buhay. So, kailangan po nilang maunawaan kung ano po yung nararanasan ng ating mga RP Woods during the treatment, during the rehabilitation, and of course po yung kanilang journey po pagdating po sa kanilang community reintegration. So, kailangan po na yung mga mahal sa buhay po ng ating mga RP Woods ay naiintindihan po kung ano yung pinagdadaanan nila upang makapagbigay po sila ng tamang suporta at tama pong gabay doon sa ating mga RP Woods. So, kasama din po sila sa ating mga sessions at activities po dito po sa ating Yakap Bayan program. So, hindi lang si RP Woods, ma'am, no, ang involved sa sessions natin, kundi pati yung pamilya ng RP Woods ay kasali rin ho sa ating mga sessions. Yes, Sir Kevin, tama po yun. So, dito po yung ating family and of course po ang ating community. Meron po yung mga family and community restoration sessions para po maintindihan nila ano po yung pinagdadaanan ng ating RP Woods, ano po yung mga posibleng mangyari during the treatment, ano po yung posibleng mangyari after the treatment para po maintindihan nila na eto po pala yung mga kanilang nararanasan during the treatment, rehabilitation, and even the aftercare. So, importante po ang kanilang role pagdating po dito kasi para po agad-agad na matanggap po nila yung ating mga RP Woods once na bumalik po sila sa kanilang mga community. Malaking bagay ang support system, kumbaga, na nakukuha ng RP Woods sa ating mga pamilya, no? Ito yung kagandahan talaga, Sir Kebs and Ma'am. Kasi at least, kumbaga, hindi nila itatakwil agad-agad yung mga kapamilya nila o kamag-anak nila na lulong sa ganyang sa drugs, ganyan. Kasi maisingit ko lang, Ma'am Sam, ano po yung mga challenges naman po ang pag-uusapan natin na kinakaharap ng ating mga RP Woods pagdating po sa kanilang recovery? Ayan po. So, madami po yung mga hamon na kinahaharap ng ating mga RP Woods during their recovery. So, isa na po dito yung mga stigma o yung panghuhusga po sa kanila ng iba, kakulangan po ng suporta mula sa pamilya o komunidad, at yung hirap po ng paghahanap ng trabaho o kabuhayan, lalong-lalo na po after their treatment. So, isa rin po sa malaking hamon ay yung posibilidad ng relapse o pagbabalik po sa dating bisyo, lalong-lalo na po kung wala silang sapat na suporta galing po sa kanilang mga pamilya at komunidad. So, mahalaga po yung Yakap Bayan program dahil pinalalakas po nito yung ating support system ng ating mga RP Woods sa tulong po ng family involvement at community engagements. So, kasama rin po sa ating programa ang kanilang pamilya at komunidad bilang mga co-journeyers. Sa proseso pong ito, mas naiintindihan po nila na ang pinagdadaanan po ng ating RP Woods, tsaka mas natututo po silang maging active, nakatuwang sa pagbabago po nila. So, sa ganitong paraan po, mas tumitibay ang ugnayan po at mas nababawasan yung tsansa ng relapse dahil po nagaguide ng ating Yakap Bayan program yung mga family and communities pagdating po sa journey ng ating mga RP Woods. Very important talaga yung, balikan ko lang yung sagot nyo kanina, ma'am, na yung support system ng hindi lang sa pamilya, ma'am, no, kundi pati po sa community nila. Very important para tuloy-tuloy ang reintegration ng ating mga RP Woods sa ating society and community. Napakalaking tulong talaga po ng Yakap Bayan kasi kumbaga para sa kanila hindi mawala yung sa isip na nila na wala naman akong kwenta, bakit ko pa ipagpapatuloy yung buhay ko, itutuloy ko na lang yung pagdadrugs ko, ganyan. So, yung kumbaga, yung programa ng Yakap Bayan, dito, tinutulungan yung RP Woods na magkaroon ng panibagong pag-asa. Ayan. Kanina pa natin pinag-uusapan yung Yakap Bayan, Ma'am Sam and Ma'am Joyce, no? Pero hindi natin na
tackle kung kailan po ba nag-start itong tinatawag natin na Yakap Bayan Program. Opo, yes po Sir Kevin. No po, ang Yakap Bayan Program, nagsimula po siya na ma-develop yung program is in 2017. And then in 2021 po, yung ating mga modules na ginagamit for the Yakap Bayan Program ay talaga pong nai-implement na. So, nagsimula po siya hindi po dito sa amin sa division po namin na Protective Services Division, but galing po siya doon sa ating Social Technology Bureau. Yun pong Social Technology Bureau, ito po yung ating arm sa department na nagki-create at nagde-develop po ng mga programs. Kung familiar po kayo nung 4Ps, tama po. Diyan po galing yung ating mga programa sa Social Technology Bureau. So, doon din po nanggaling ang Yakap Bayan Program. So, sa kanila po to nag-start, and then nag-implement po sila ng mga pilot testing sa mga different po ng mga munisipyo dito po sa Bicol Region. And sa kasalukuyan po, from the very start of the program hanggang sa ngayon po, we have 20 LGUs na po na nagre-replicate o gumaya po nung ating Yakap Bayan Program na i-implement po sa kanila pong munisipyo. Na-mention niyo, ma'am, yung replication ng LGUs. Yung since ngayon na flagship program na ng DSWD yung Yakap Bayan Program, at meron po tayong whole of nation approach kasi kasama yung LGUs pagdating sa implementation ng Yakap Bayan Program. Maaari po ba naming malaman kung ano-ano po yung kailangan na documents para ma-replicate po itong Yakap Bayan Program sa ating mga LGUs and barangays? Yes po. So kapag magre-replicate po ang ating LGUs ng Yakap Bayan Program, kung sila po talaga ay interested at na-encourage po sila para i-implement po ito sa kanilang munisipyo, kailangan po natin mag-secure ng Memorandum of Agreement with the LGU and of course with DSWD, and kasama po dito yung ating SB Resolution or Sangguniang Bayang Resolution na sila po ay willing po talaga na mag-implement ng Yakap Bayan Program, and of course po kasama yung allocation ng funds, yung dedication po ng ating mga case managers at yung lahat po ng multidisciplinary team na kasama para po sa pag-implement po ng programa. Dahil hindi lang po, of course, social workers yung mga nag-guide sa ating mga RPUs, dahil of course po ang addiction is a health concern. Kasama din po dito yung ating mga ADACs, the local health unit, and then the CSOs, of course, the civil society organizations na nag-guide din po sa kanilang mga spiritual na journey. So kasama po yun. So lahat po with the LGU, kaakibat po sa pagbabago po ng ating mga RPUs. So, kailangan po natin makasecure po ng MOA and SB para po makita natin yung commitment nila na talagang sila po ay interesado na mai-apply po ito sa ating mga RPUs sa mga munisipyo. And may dagdag ko lang rin, ma'am. Ano, ma'am, yung mga challenges, ma'am, na kinaharap na para nakokontrol yung pag-replicate ng Yakap Bayan? Opo. Sige po, siguro po isa sa mga challenges natin kapag hindi po nagre-replicate ng Yakap Bayan Program is of course po yung sa allocation ng funds, dahil syempre po kapag ikaw ay magre-replicate, kailangan mo mag-allocate ng funding para po doon sa services na maibibigay natin sa mga RPUs. So, another challenge din naman po, of course, hindi naman po lahat ng LGUs ay may mga drug-related cases. So, yung iba pong LGUs, hindi po nila yun priority sapagkat wala nga pong drug-related cases na itatala sa kanilang mga lugar. So, okay lang naman po yun, but we encourage everyone, every LGU na mag-replicate po ng ating programa para po in the event po na sila ay magkaroon ng mga cases, hindi naman po natin hinihingi, no po, Sir Kevin and Ma'am Joycey, but kung meron man po, at least they are equipped and they are ready na talagang ma-cater po yung mga clientele groups natin ng ating mga RPU. Correct. Na-mention niyo kanina, Ma'am Sam, na kasalukuyan po, meron na po tayong 20 na LGUs na nire-replicate po yung programang Yakap Bayan. And hopefully, sabi nga ni Ma'am Sam, dumami pa po yung mga LGUs natin na nagre-replicate po nitong Yakap Bayan Program. Balikan lang din po natin na ang kailangan po ng mga documents para po ma-replicate itong Yakap Bayan Program ay unang-una po ay MOA or Memorandum of Agreement. Tapos, SB Resolution po. And of course, yung funding po natin para sa Yakap Bayan Program. Ma'am, itatanong ko lang po kasi na-mention ho natin kanina na through capacity building po ang ginagawa natin sa ating mga RP Woods, mga sessions na ginagawa po natin, pati sa ating mga pamilya. Based on your case management, ma'am, paano po kapag ang isang
RP Wood natin ay na-figure out po natin na hindi naging successful pagdating sa mga sessions po natin. Ano po ang ginagawa natin sa ating mga RP Woods na hindi successful when it comes to our intervention? Nire-refer po ba natin sa ibang ahensya and ibang interventions? Yes po, Sir Kevin, magandang katanungan po yun. No po. Kapag ang ating RP Woods, lalong-lalo na po yung bumalik sa dati po nilang ginagawa, ito po, inire-refer po natin sila pabalik po doon sa mga treatment rehabilitation para po sila ay umulit po nung kanilang treatment dahil health concern din po ito. No po, hindi lang po siya psychosocial but a health concern. Kailangan po natin ng mga tamang profesional na tutugon po doon sa kanilang mga kailangan. So kapag bumalik po siya sa dati niyang bisyo, i-refer natin sila pabalik sa treatment, and then kapag natapos po ulit nila ang kanilang treatment, pwede po natin silang ibalik sa programa upang ma-guide po natin sila at hindi na naman po sila bumalik po doon sa kanilang dating ginagawa. Correct. Cycle po talaga siya. No? And dapat consistent po tayo. Hindi lang si DSWD and LGU, kundi pati ang mga beneficiaries po Yes, natin. sir. Kaya po importante po yung support ng family and community para na-encourage po sila na talagang mag-undergo po doon sa ating aftercare at tuloy-tuloy po ang kanilang recovery. Kasi nga po, di ba, continuous po yung ating journey pagdating po sa recovery. So, everyday po is a battle pagdating sa recovery. So, kailangan po natin ng tamang suporta galing po sa ating mga mahal sa buhay. Na-mention niyo rin ho kanina, Ma'am Sam, na mga interventions po ang binibigay natin. Ma'am Joyce, sessions, mga psychological sessions po natin, community sessions para sa social reintegration. Matanong ko lang, Ma'am, if meron po bang financial assistance ho tayo under sa Yakap Bayan program? For financial assistance naman po, kung sila po ay nangangailangan ng mga assistance, yung ating mga regular assistance like medical or burial assistance, for example, we can refer them po sa ating mga regular programs and even po ating mga livelihood programs. So, we can refer them po kung sila ay nangangailangan ng livelihood. Meron po tayo yung tinatawag natin na SLP or Sustainable Livelihood Program. Pwede po natin silang mai-assist na mai-refer para po sila ay mabigyan ng pangkabuhayan. Kung talagang sila po ay ready pagdating po sa paggagawa po nung sa entrepreneurship, or kung sila naman po ay for employment, i-assist din po natin sila, matulungan po natin sila na mai-prepare po doon sa kanilang pag-i-employ po kung sila ay talagang magiging empleyado. So, nagbibigay po ng technical assistance, kumbaga, na tinatawag natin ng ating mga dedicated Angels and Red Vest, ang ating mga social workers ng technical assistance para ma-refer po sila sa mga kinakailangan po nilang financial assistance. Kabilang po dito ang SLP, ang AIX, kung sila po ay nasa totoong crisis na tinatawag. Yes, based pa rin naman sa qualification. Correct. Yes po. Ayan, okay. Ngayon naman ay sasagutin natin ang mga katanungan ng ating viewers tungkol sa Yakap Bayan program. So yun, Ma'am, sa unang tanong po ng ating viewer, may bayad po ba ang serbisyo po ng Yakap Bayan? Ayan, may bayad po ba? Ang sagot po dyan, syempre po wala. As long as po committed po ang ating RP Woods na siya ay magbabago at committed po siya, nasasama po siya doon sa mga sessions, aftercare sessions natin with Yakap Bayan program, wala po siyang kailangan bayaran para po sa ating mga serbisyo po sa kanila. So wala po itong bayad, no po. Ang kailangan nyo lang pong gawin, pumunta po kayo sa inyong mga LGUs upang po may access po yung mga sessions na gagawin para po sa ating mga RP. Kumbaga, tinutulungan ka na ng gobyerno, tulungan mo na lang rin ang sarili mo. Yes, ma'am. Kumbaga, libre po ito libre po ang interventions at ang Yakap Bayan program para doon sa ating mga RP Woods. Ayan, Ma'am Sam, may isa pa pong manonood tayo na nagtatanong, what if daw pong may kilala ako na taong gumagamit ng drugs? Pwede ko po ba siya i-refer sa inyo directly? Ayan po. So, kung meron po kayong kilala na gumagamit pa po ng illegal na droga, no po, pwede nyo po siya i-refer. Pero po kami din, as part po ng ating case management, i-refer po natin sila sa tamang professional. Correct. So, since currently po, yun sa tanong po ninyo, currently siya ay gumagamit, kailangan niya po mag-undergo ng treatment. So, i-refer po natin siya doon po sa ating mga treatment rehabilitation centers para po siya ay matulungan po sa kanilang pangangailangan. Correct. Kailangan dumaan muna siya doon sa sinasabi niyo yung 6 months, ma'am, no? Yes, kasi po, mandated po ng ating batas. Bago tayo pumasok si DSWD and LGU for the interventions naman. Yes. Opo, Correct. Sir Kevin.
Alright, maraming salamat po sa ating mga viewers na nagpadala po ng kanilang mga katanungan ukol sa programa. At dyan po, nagtatapos ang ating talakayan ukol sa Yakap Bayan Program. Pero bago yan, Ma'am Sam, mayroon po ba kayong mensahe para po sa ating manonood? Siyempre po, ang aking mensahe po sa ating mga manonood at tagapakinig, nais po namin ipaabot na of course ang pagbabagong buhay po ay posible basta po may suporta, pag-unawa at pagtutulungan. So sa pamamagitan po ng Yakap Bayan Program, binibigyan po natin ng bagong pag-aasa ang ating mga kababayang RP Woods. So naway maging bukas po tayong lahat ng ating puso't isipan para po sila'y tanggapin at samahan po sa kanilang journey o pagbabalik loob po sa kanilang normal na buhay. Sama-sama po sana tayo na katuwang sa pagbabagong ito bilang isang pamilya, komunidad at buong bayan po. So maraming salamat din po sa inyong pakikinig at panonood po sa ating FB Live. So naway patuloy po kayong sumusuporta sa mga programa po ng DSWD at maging bahagi po ng pagbabago sa ating komunidad. So mabuhay po tayong lahat, Sir Kevin and Ma'am Joycey, at sa lahat po ng manonood, maraming salamat po sa inyo. Ayan, thank you so much, Ma'am Sam. At doon naman po sa mapipili naming winner para sa question of the day, abangan nyo na lamang ang aming mensahe kung paano nyo makiklaim ang inyong premyo. Ayan, maraming salamat po ulit, Ma'am Samantha, sa pakikibahagi po sa ating programa. Para sa ating viewers, huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-follow ang aming official social media accounts. Sa Facebook po, hanapin po ang aming Facebook page na DSWD Field Office 5 Bicol Region. Para naman po sa Twitter, Instagram, TikTok at YouTube, i-search nyo lamang po ang username na @DSWDFO5. Abangan ng mga susunod pang programa ng DSWD5. Tuloy-tuloy ang ating serbisyo at pagbibigay ng kaalaman para sa bawat pamilyang Pilipino. Muli, kami ang inyong host na sina Joycey D. Fajardo at Mark Kevin Abelita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DSWD Social Marketing Unit sa pamumuno po ni Miss Mary Giselle B. Mesa at sa pamumuno ng aming Regional Director Norman S. Lario. Hanggang sa muli po nating kwentuhan dito sa programang naglilingkod ng may extra love at extra care, ginagawa ang lahat mula sa puso. Sa muli, ito ang DSWD5.